sumusunod sa lakang sa atong agalon. So importante kay ini nga mga topic kay aron nga naa gyud tay guidelines. Naa gyud tay kanang itawag nato og ato gyung kapanaminan, no? Ban pa man sa atong pagka sumusunod natipas na daita. Okay, ingon diri sa Tehillim 85 verse 13, righteousness will go before him and shall make his footsteps our pathway. So ang pagmatarong magibasa ko sa Bisaya kasi ni Bisaya ninyo. Ang pagmatarong magauna ngadto kaniya ug magahimo sa iyang agianan nga atong dalan. Okay, ingon diri ang pagkamatarong mouna sa paglakaw kaniya ug ang iyang lakang buhaton niya sa dalan nga pagalaktan. Ang pagkamatarong mouna sa paglakaw kaniya ug ang iyang mga lakang buhaton niya nga dalan nga pagalaktan. Okay, so mo ni no, righteousness will go before him. Ato pa naguna ang pagkamatarong, no? Kay siya matarong mang naguna na ang pagkamatarong. Dayon and shall make his footsteps. Ato pa ugon sa iyahang gilakwan, gilaktan, mo'y atong dalan. Nakuha na to. Mamitang sila po niya, I am the way. Okay, ba? I am the way. Ako ang dalan. Okay, so muna, ingon na nagsunod ta sa lakang sa agalon, so wala kitay laing dalang sundon. Kung mabitan lang, o karon daghan kayo mga disip, no? Nga, nidawat kang rabo ni Yeshua. Nituo kang rabo ni Yeshua. Pero ang pamaagi, dili pamaagi ni Yeshua. Oh, tuan ibalik sa daang balaod. Tura. Tuod, si Yeshua ay kituuhan, pero ang pamaagi, to sa tura, tuo kang musi. So dili mao. Ha? Dili naman ta panahon ni Moshe karon, ako naman tang Rabo ni Yeshua. So kung si Rabo ni Yeshua atong gidawat, atong gisunod, nan sundon natong iyahang pamaagi, ingon siya mao ang dalan. Oh, daghan kay nga disip. Ang ito tong natong abot natong nga bagong bisita. Oh, tinuod messianic siya, pero ang iyahang gawi, makita nimo tuad dito tanan pud sa Torah. Oh. So wala siya kasabot ba? O muna karon gipasabot gyud ta. Nga ingon diri, and shall make his footsteps our pathway. Mo bitong nanaog yun si Rabo ni Yeshua gikan sa langit kay aron mohatag nato og dalan. Oh, ang iyahang pagkatao diri sa kalibutan ingon nga nagpakatao siya mao na atong dalan. Okay. So muna no, so Matthew 5:35 pakibasa. Nor by the earth for it is his footstool, nor by Jerusalem for it is the city of the great king. Sato pa, ang representative nga nahimo natong footstool si Rabo ni Yeshua gyud. So klaro na Acts 7:49 nga ingon po diri. Ang langit mao ang akong trono ug ang kalibutan mao ang akong tumbanan. Unsa nga balay ang tukuron ninyo kanako? Nagaingon Ginoo. O unsa ang dapit sa akong pahulay? Okay, footstool or footsteps. Okay, so na. So how to follow the master's footsteps? Unsa una to paghaom o pagsunod sa lakang sa atong agalon? Okay, how? Unang-una, no? Feet in the way. So, unsa may gitawag sa feet? Unsa nang word nga feet? Haom. O magpahaom gyud ta sa dalan. Kinsa ning dalan? Nga mao si Yeshua. Feet in the way of the master. Pasabot di ay kopyahon gyud nato si Yeshua. Sundon gyud nato si Yeshua. Si Yeshua gyud ang imong guide. So mo nay atong hinumduman ha nga ang uban di gyud kabalog unsa gyud ay nang pagsunod kang Rabo ni Yeshua. So kita bulahan kay ta kay gitultulan gyud ta sa mga pulong nga angay natong kinabuhing ingon nga nagsunod ta kang Rabo ni Yeshua. Okay, una ikaw ni ha, unang-una kinahanglan ikaw mohaom sa dalan sa atong agalon means to experience sufferings like him rejection, no? Sama niya ang mga giantos, gi-reject siya, gilutos siya, gisalikway siya. So ato gyud po nang adian, i-experience, no? Dili man ta ingon nga katug yung tanan imuhog yung sa kubangon, no? Dili, partakers lang ta. At least nahaom ta niya. That is when we preach the truth, no? So that is when we preach the truth. Sa to pa, kani bitaw mag-preach ta og repentance, sakit man gyud sa mga idulungog. Labi ang mga tao no isang yawan nimo nga mga sugarol, magwalikad ko kamo mga sugarol dili mo malangit o sakit ba sila idulungog. Pero that is true kay ngano man isulat man sa pulong. For example, katong gingon dito sa works of the flesh. Sa Mark Galatians 5:17 no 22. O 19:22. 19 ba to? 19:21. Nga kanang mga naay sorcery, na mga hatred o kung mao na imong iwali, sakit kina silang idulungog. Pero kay mao man gina. Whether you like it or not, ang tao nga naay buhat sa unod dili man gyud malangit. Sakit-sakit na siya. Mao nang sa John 16 verse 8, mao kuni ang trabaho sa Ruach HaKodesh to convict, no? Ato pa iyaha kang sa Bisaya sa convict. Convictahon, no? Ingon diri
And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So ato pa ang trabaho sa Ruach HaKodes, i-convict kaniya. Sa Bisaya sa convict? No? Kanang convict. Sa may ha? Pailhon. Convict na, ingon diha, i-convictar kaniya mahitungod sa sala, no? He will convict the world of sin. Sa ato pa, sin. Yahan na pailhon. Dayon sa pagyod unrighteousness, no? Kani ito righteousness. Ingon diri, and of righteousness. Ato pa, sangyawan ka og righteousness pagkamatarong. Pasabot ba nga kung wala mahaom ang atong pagkamatarong sa pagkamatarong nga buot niya nga atong puy-an, nan delikado ta. For example, ito nag self-righteousness. Imuhang kaugalingong pagkamatarong. Na kay ang ato bang kaugalingong pagkamatarong, basura ni or trapo ni atubangan sa Elohim according sa Isaiah 64 verse 4. Di ba ang tao by nature naa siya pagkamatarong. Mao man gali na unsay timailan og ang tao self-righteous. Kusog manaway. Kusog manaway sa uban. Mao na mga self-righteous. Pero ang naay righteousness sa Elohim, magampo ka na sa uban nga unta makaanggo siya. Kaning atong self-righteousness, ang hitabo ni kusog ka mangumpara, kusog ka manaway, then imong ilhon nga mas matarong ka kaysa ilaha. So mo ay bantayanan. Okay. Dayon, yung pati mo ni ang righteousness, no? Okay. Judgment. Unsa man na nganong i-convict man ka about sa judgment? Iha kang pailhon kaniya nga one day na ay katapusan sa tanan naagyoy paghukom. Kita karon, tagsa-tagsa baya gid sa dua, moatubang baya gid kang abaylohin. Ayaw mo paghuna-una nga moatubang kang abaylohin communal. Nga naay mo nalipod sa imuha, nga naay mag-abogado nimo, wala. Kung sa kuan pa ibutang ka sa trial. Para naghimo karon nila sa ex-president nga gibutang karon sa trial. Unsa iyaha, konbiktado, dili konbiktado. Sa tuwa pod unya according sa 2 Corinthians 5 verse 10, sa dihang mo atubang nga ta sa hukmanan ni Rabong Yeshua, hukman ka. Unsa niya paghukom? Kung unsa imong nahimo siyang lawas or giunsa nimo ning lawas sa paggamit? Gigamit ba nimo ni sa maayo or gigamit ba nimo ni sa dautan? Timbang mo na siya. Nan kung karon daghan kay kag kadautan nga imong gihimo sa imong lawas, gamay ra ang righteousness diri. So delikado ka. Pero og daghan kag maayo nga nahimo, unya naapoy evil, arang-arang. Pero unta ang pikas maayo, ang pikas maayo. So og timbangon, straight na siya. Di ba ang timbangan ana man ang timbangan no? Murag letter T, di ba ana? So kung good imong buhat diri, good po diri, so balance siya. So kinahanglan sa pagtimbang, kung good diri wala kay evil diri pikas. So mo na ang iyang pag-judge sa tuwa. So mo ni no? Mo ni ang trabaho sa Ruach HaKodes nga whether we like it or not, one day na agitay judgment. So karon pa lang daan gistoryahan na tag pag tinarong na gyud aron pag-judge sa tuwa ay dili na ka guilty. Mabitaw na ako anytime nga i-judge ko sa Elohim, at least makasusi kasi mo kasing-kasing nga malinahon ka. Kay nganuan, kung imuhang panaminan ang imuhang kaugalingon, nakahimo mo kasing kagbuton. Na what if karon og rebelde ka, disobedient ka, og natimbang ka, nahukman ka, ay pagkayayay gyud, gakog pangulbaan gyud ka. Okay, so muna no. Unang-una, atong ipahaom ang atong kaugalingon sa kang Yeshua. Ikaduha, nalimot nato ning John 4:44. Okay, pakibasa pa ning John 4:44. Kay si Yeshua mismo may pamatuod nga ang usa ka propeta walay dumog diha sa iyang kaugalingon nga dapit. Okay. Ipakita diri nga si Yeshua, walay dungog sa iyang kaugalingong syudad. So, ako mo pinanapanaminan no nga kung parte o pagminister ko sa akong kaugalingong pamilya dili gyud ko effective. Bisan sa akong parente dili ko effective. No, ngano man. Makita man nila ang akong kanhi. So, kita dili gyud ta epektibo sa atong kaugalingong panimalay. Gawas lang ko ang imuhang panimalay kanang parehas mo og motibo. No? Ako naman ginanasulayan nga dili gyud ko effective para sa akong parente ngano man. Atong parente, ang kasagaran tan-awon anak niya nga tinuod gyud kang alagad sa Elohim, kanang niuswag ka. Ang ilang pagtuong, ilang paglantaw sa imuha kanang daghan gyud kag naangko ning kalibutan na. So mo nang ilang judgment sa imuha. Na kay kinira ba tong kinabuhi talamayon ra ba gid ni? Bitang si og imo pa ning hisgutan. Si Yeshua nagpaila-ila siya nga kanang gikan siya sa harianon nga bahin, gikan siya kang David nya ngano man lagi pobre man lagi kini kawhana. Anak ra man ni Panday. Gani napamatud-an pamanggali, napamangkay makita ni sa scripture nga
anak daw ni si Rabonias o kining adulterous woman. Ha? Nakita ba ninyo? Na-mention na siya sa usa ka Pharisee. Ngano man, naaday nagsubay sa kinabuhi ni Miriam. Di ba, sa dihang gikasal si Joseph o si Miriam, unsay nahitabo kang Miriam? Di ba si Miriam bulos na? Di ba? Ang pangutan na, pila ka bulan? Nawala. Buros na si Miriam. Di natural magpinta ng tao. Karon, gikasal ni siya aning bulana. Expected nga gikan sa pagkasal, moabot din na siya og 9 months. Ay pa ang mga anak. Na here comes karon ibutang ni mo 3 months na to nga buros si Miriam. Si Miriam nanganak siya og 8 ka bulan. So ikaw kuno nagsubay ka. Allah. Di ba gikasal sila? Aning bulan na. Nya nga nga pag-abot sa 8 ka bulan nanganak na. So na ay nakakomentary adto nga ikaw anak ka sa kanang adulterous woman. Okay, tinago man to siya no. Mabitaw tong gisikreto gyud og ko ni Joseph. Sibat si Miriam kay ang iyang giburos patutong gilalang sa balang espiritu. So, subantayanan kayo. So, mo ni 1 Peter 2:21 sa ingon dinhi. Mo po nitong awaton, no? For to this you were called because Yeshua suffered for us, leaving us an example that you should follow his footsteps. So, klaro, ha? So, unang-una, ang sa una to pagsunod, ikaw ni mo pahaom. Ikaduha, by fitting others in the way. So kung ikaw nahaom na ka, ipahaom po nimo ang uban ato ng trabaho. Kinalan, umihaom ako kang Rabong Yeshua, kamo po muhaom po mo. So muna, example ani, John 1:45 to 46. Kamo nalay basa, Philip to Nathaniel. So si Philip, nahaom siya sa makadyot, nakasabot na siya nga naa ng Mesiyas. So iya pong gikonbiktar si Nathaniel, nakita na namo si ang Mesiyas. So isang yaw po niya. So, mora po na to, no? So, dili lang kay brother to brother. Pwede po ta, Matthew 28:19-20, Great Commission ni siya. Mora nga, go to all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe. Kanang yung teaching them to observe, so, mauna karon ang pagpahaong. Nga dili lang kay, na tinudloan data sa pulong, gikan sa atong kahibalo sa huna-huna, kinahanglan, makita gyud sa atong kinabuhi ang atong nakatunan. So, mabitan nang na-exposure, no? So, human aning topic na to, evangelism na ta. Dayon, sa evangelism, before ta mo lukso sa level 4, mag-exposure sa ta. So, naatay, siguro isa ka simana, walay trabaho, kay magwali ragid mo, ipasuroy ragid mo dito. So, depende na sa arrangement, no? Sagutan pa na sa mga elders. Mismo ka mong mga naulahin nga elder, apil mo aning exposure. Magsabot na ako si Mrs., si Ate Grace, uban nga karaan-karaan sa pagka-word minister. No? So, asa mo ipadala. Okay. So, mo ni ha, uban na po. Dayon, 2 Timothy 2:2. Nagingon diha. I-commit ni nga mga pulong ngadto sa mga matinud-anon nga tawo nga kabalo pong mutudlo sa uban. So, pasapasa na ni. Ha? So, ang atong trabaho igsuon, unang-una, magpahaom ka kang Rabong Yeshua. Sunod, ang uban, ipahaom po nimo. Kani karon sa to, especially, ang uban po ani, kani okay ra ni siya kani adto nga gikan nga for example sa mga apostolis nahaom sila pagkahuman nagpahaom sila sa uban nga kang Yeshua pero dinhi sa tuwa lahi ning atong movement kita mismo dinhi magpahaom tang Rabong Yeshua o ang atong pamilya ayaw mo panangyaw nga wala ninyo mapahaom inyong pamilya kang Yeshua o dili ta magwali-wali dito yang atong pamilya nagkagubot so, una natong walihan, una natong pahauman ang atong mga kanakan. Tinuod, naman ni sila mga weaknesses, pero in spite na, kinahanglan mo aon bit siya. Muna gitawag og kanang family first. As for me and my house, we will serve Aba Elohim. So, dayon, muna ni, no? Dayon, preserve together the faith you have received. So, kining pagtuo nga natong mahuptan karon as community ta, kung unsay gibilin sa atong inahan sa pagtuo, kinahanglan ato nang i-preserve, ato nang lakwan ug ato nang ipadayon. Mo na ingon diri, no? Preserve together the faith you have received. Mao ni ang prayer ni Rabong Yeshua ngadto sa iyang mga tinun-an. Okay. Unsa ingon sa John 17? Ingon diri sa verse 9, I pray for them, I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. So mao ni giampo ni Rabong Yeshua ang iyang mga tinun-an. Then, ingon po siya, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as
as you, the Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. So, preserve together the faith you have received. So, unang-una gid ani sa ato yung pamilya. Kung sa'y baruganan sa mga magpapa, ang anak, follow yun. Then, dito na din ta sa community. Sa atong komunidad, diri sa Mahanaim, kinahanglan nakita yun. Ato yung di padayon ang pagpreserbar sa pagtuo. Ang saan na pagpreserbar? Kanang makita ang righteousness, makita ang kahayag. Ha? O, dili, makaplagan nga taga-Mahanaim to, adito sa scaling, nag-inom-inom. Okay ra mag-inom og kubra. Ay lang tong tandoy. O unsa tong mga kalihukan dito, hinumdumin ninyo ha. Ayaw gyud maghimog binuang dito kay mo reflect na diri sa Mahanaim. Ug unsa inyong mga kasikas nga himuon dito, reflect na diri sa Mahanaim. So, bantay ta ani. Okay. So ikaupat nga how to follow the master's footsteps, strive for perfection. So mo bitatong giyong kagayinan ni Mrs. no nga till we all come to the unity of faith. So karon dili para sa level. Pero wala nagpasabot nga dili mo mugukod. Ha? Kung ayaw po mo pag huna-huna nga kay ako na ulahiman ko, sabton ko pirmin no. Ha? Kitay mo sabot sa mga nauna. Dili kay kitay pirmi sabton. Otherwise, pirmi gyud ta ulahi, di gyud ka maning kamot, kay gisabot man ka. O mo po ni karon, strive for perfection. Sabton nato katong mga nauna. Nganong ingunani mini, nganong pirmi man gimi pahimuon ani, nganong kinahanglan nga inani gid ang among gawi. Oh. Kay paapason ka dali mo, dali sunod. Then we all come to the unity of faith. The unity sa kahibalo kang Yeshua, diha sa full stature ni Rabbi Yeshua, ug ngadto sa iyahang maturity. Binitaray ni siya. Mo bitaw nang dragging kay no lisod gyud kay tanan kana bitaw naguyod bitaw ka nga dili gusto. For example, gusto nimo nga guyoron ni mga igsoon ngadto sa kalambuan, ngadto sa pag-ugsuwat sa espiritu, pero dili gyud siya mismo mo cooperate. Gusto lang gyud niyang magpabiling nga galingkod, magpabiling siya kontento ra ko ani brad basta kay nidawat akong Yeshua, enough na ni. Dragging na. Kanang sa nang dragging kanang og sa nagbugsay pa ka, naa kay giguyod nga bugat kay nga dugay kay ka makamove. So mo na giingon no nga nagpabugat. So dili ta magpabugat. Kinahanglan mo dayon ka sa kabugat. Okay, so mo ni, no? Strive for perfection. Matthew 5:48. Sa ingon dito, be perfect just as your Father in heaven is perfect. 2 Corinthians 13:11. Okay, pakibasa. Sa katapusan mga igsoon, pag-ayo-ayo, pagmahimpit, pagmadasigon, paghiusa sa una-una, pagtuyo sa kalinaw, ug ang Elohim sa gugma o kalinaw, mag-uban kaninyo. Okay, nga diha, finally, brethren, farewell, become complete. Become kayong complete, kanang mahimpit ba? No? Be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of Elohim and peace will be with you. So, o gusto ta nga magpuyo ang kalinaw diri sa Mahanaim, malinaw ang tanan, ingon dinhi, o kinahanglan, o maningkamot ta nga mahimpit. Ikaduha, una atay pag comfort, asang comfort bisaya, paghupay, dayon na atay one mind, nagpuyo tang malinawon. So klaro kayong balo sa Elohim diri, and the Elohim of love and peace will be with us. So klaro na, no? Okay. So sa lahat ng pagkastorya, live a life of righteousness, holiness and perfection. So wala gyud ta katudloan diring magdinautan ta. Ang gitudlo gid sa tuwa diri, magpagkamatarong, ngamusa ka sa pagkabalaan, ngamusa ka pagid ngadto sa pagkahimpit. So walay gitudlong dili matarong. Ha? Puro gitudlo dili puro gyud matarong. Okay. So nganong gi-appealing guidelines to preaching Elohim's message. Kay kita tanan required ani. Wala nagpasabot nga ang magwali katorang evangelist, pastor, apostolis, propeta no. Kitang tanan required gyud ta nga magwali. Okay. So mo ni ang guidelines. Sa nang guidelines? Mga pamaagi ba? Okay. Ato ning balikan ang preaching is act of sermon, meaning kaning pamaagi sa pag-seremonyas. Unsaon pag himo og seremonyas, pag-deliver sa seremonyas. Okay, ang preaching is Elohim is speaking to His people. Hinumduman nato nga once kali nga magwali, dili ikaw mao ang giwali. Nagdala ka og mensahe gikan sa Elohim. So, messenger lang ta, ba rata. Okay. So una natong himuon is be sure that it is Elohim's message, not from your own. So, depende na ni asa ta gibawali. Whether dito ba sa plaza or dito ba sa congregation, so duha man ni atong kuno, believer o unbeliever. So, bisag ibutang tangat to sa congregation sa mga dili magtotoo, kinahanglan ang imong pagwali ang mensahe gikan gyud sa Elohim.
Dili nang bana nga amo ni akong iwali karon kay akong nakita nga mo ilang panginahanglan. No. Maminaw kita sa Elohim. O parte pod sa congregation, dili kay karong ugma imong assign magwali adto dayon ka didto sa gitawag nato kanang naigitawag diri sa Bible nga saning sa katapusan kini mga concordance. Ha? Mo dayon to imong i-refer nga imong iwali. So dili gyapon to mao. Ha? So kinahanglan ang imong pagwali, be sure nga gikan gito sa Elohim. Unya lisod pug kay iwali ug dili pug ka magtuon sa iyang pulong. Diba? Kinahanglan inyo yung istadyak insakto ang pulong sa Elohim kay o gitagaan kag mensahe unya wala ka gaton sa iyang pulong ro bangga ka. Wala ka kabalo sa kabubuton sa Elohim. Wala ka kabalo sa iyang mga pulong. So mo nang diri sa tuwa gi-equip gyud ta. Gikan sa level 1 bisan pag inyo nang subayon padulong sa level 3 pagka daghan nagiging pulong. So dili na gid unta magnganga pa. Di na gid unta maglisod pa kay kung kugihan mo nga naton sa iyang pulong ay dalira mo flora na siya. So mo na no ha. Morning nga, be sure that it is Elohim's message, not from your own. Not from your own. So, imong i-consider na atong preaching, kinahanglan, is by the power of the Holy Spirit. Ang uban magwali tungod kay bright sila. Diba? Daghang kay sila nahibawan. So, kana, okay manggod po na siya. Pero ang ipasabot manggod rin, kaning wali manggod, kinahanglan mag-agad yun ka sa gahom sa balang spirito, kay muunay mo usab sa tao. Ang tao, sa diyang imong giwalayan, nalamdagan siya. Pero taman ra sa iyang huna-huna. Walay pagtukmod nga, muabot sa iyang kasing-kasing o naay kausaban ay transformation. So, kinahanglan yun, mag-agad yun ta sa balaang spirito. Di ba, imong si Rabon ni Yeshua? Hulatasa ninyo ang balaang espiritu. Kay makadawat mo og gahom. Sa diyang silang Pedro, nakadawat na sa balaang espiritu. Sa diyang nagwali sila. Kita yun kayo ang power nga namuhat, pinaagi silang giwali. Ang uban nga convicted, ang uban nga ayo, ang uban og nay magwali, musinggit lang tong mga demonyo kay di kagwanta sa giwali nga pulong. So that is by the Ruach HaKodesh. So mo itong sa tuwa dinhi, no? Naagi tay topic about sa Ruach HaKodesh. Kay needful gyud na siya. Bisag asa pa nang bahin. Ha? Sang unbeliever nga congregation, workers nga congregation, kinahanglan kita og Ruach HaKodesh. Ha? So preaching is by the power of the Holy Spirit. Munang kinahanglan gyud nga magpapuno gyud ka permi. Sabi ninyo dito sa China, mga testimony lang na akong nadunggan. Power kay ilang wali, no? Okay, siyempre tungod kay dugay sila na under sa communist, giwala gali ning kining pulong. Pero kay na may revival. Nay usa ka pastor dito. Nga niwala lang gali siya og sa tukang pinulungan. Jesus loves you. Ito pa. Mura na ilang giwali. Nga niingon na siya nga si Yeshua nahigugman ninyo. Pero tinaling panghilak ang mga tao. Ha? So, ang iyang giwali, nagdalag power, nga mukundik sa ilang kinasuluran. Nga makaanggo ang tao nga, bisan sa among pagka-oppress, naa pa rin nahigugman na mo. Kinsa man itong nahigugman sa ilaha? Si Yeshua, ang Elohim. Nga nung nanghilak man sila, nga nung nakaanggo man sila, tungod sa power sa Ruach HaKodesh. Mao bitaw nino nga, kinahanglan naagay tay infilling and indwelling of the Ruach HaKodesh. Kay mo na atong saligan sa pagwali. Ayaw mo pag salig nga gitun-an ninyo tibok gabi inya pagwali ninyo ugma mo ra dayon to siya. Namang gyapon nay kahimo pero narit sa taman. Dili gid ingon nga modulo mo konbiktar ngadto sa kinasuluran sa tao. So una na preaching is by the power of the Holy Spirit. Dayon applicable to both believers and unbelievers. Okay, sorry. Kulang ning unbeliever din. So, kanang magwalit applicable na sa mga magtotoo, bili magtotoo. So, be sure mo nga sa dihang magwali mo, kanang daghan mong igo. No, di ba? Na may uban nga, magwali, kanira gyud. Kanira gyud nga topic. Kay naa siya gisunod nga concordance. So, mo lagi na, no? Kaning, wali niya, ma-expose mo ani, masige-sige na mo ani. Wala mo gini problema ning wali, dali ning wali. Kung asa ka giyahan sa balang spirito, di ba? Notice ninyo, kani may gibasa ni Kuya Randy, pero nganong naabot man ani. So, ako sa akong kabahin, once nga naana ko das pulpito, manginaw ra gid ko kung asa ko niya giyahan dito ra ko. Sometimes pulo Pakistanan, sometimes walang-wala na stop na ka. So igo lang gud ka mo pagiya-giya gud. Ana ra man gud na. Uyon-uyon lang ba? As long as you are led by the Spirit, kung mo na yang gipamulong, mo na. So mo na no, applicable to both believers and unbelievers. Dayon wait for Elohim's timing in delivering the message. Di ba sa tuwa? Ako, mangina man gipokus sa Elohim nga ako bay una, ako bay ikaduha, ako bay ikatulo, ako bay ikalima. So, bisan pa na maminaw gud gihapon ta. Okay pa man, dili pa gini mo panahon pa. Naapay pasulti kay wala pa may nandam ang mga kasing-kasing.
Karon po maminaw pod mo, no? Especially diri sa atong tiguman. No? Speaking lang sa atong tiguman. Oh, sa kaning mga word minister, paminaw mo unsa mo nga part 1 ba mo, part 2 ba mo, part 3 ba mo. Pero uban siguro sa to, si Kuya Randy nagatina, okay na na. No, inahal mo participate mo. I-appoint good mo nga mga word ministers. So, inyohan lang ko nga, timing mo lang ninyo ang timing sa Elohim. Okay. Ikaduha, nga guidelines is see to it that you are worthy to carry the holy word. So, kana bitang takos mo ba? For example, nag-away mo sa imong asawa anang gabi una. Nya ikaw mo magwali ugma, uy pag-reconcile sa ayaw pagdalaog ka ng vengeance, ayaw pagdalaog ka tong gubot kay sa dihang magwali ka nga dili ka takos, mo takot tungod sa uban. Naay paglabay sa espiritong dautan, meaning transference of spirit. So mo bitaw nang og magwali ta, no, kinahanglan unang-una anang kadlawon pa, gabi pa nagsusi na ka, nangay nakagpasaylo, nagpapuno na ka, nagtuon na ka, namalandong na ka. Oh, i-check nimo wala koy bikil sa kong misis, wala koy bikil sa kong bana, wala koy bikil sa kong mga anak. Dayon, takos ka mo dalas pulong. So ana na, no? Kanang gingon diri sa pulong. For example, kanang gingon diri sa Matthew 5. Gusto kang mag-offer sa imong halad ngadto sa altar, unya nakahinumdum ka nga naa kay against sa usa ka igsuon, di ba? Asa gali na. Therefore, if you bring your gift to the altar and remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Therefore, if you bring your gift to the altar, di ba ang preaching is a gift? So here comes karon, imo na nang ipasabwag, imo nang ipaambit ngadto sa uban. Anong duman nimo, uy, naam koy bikil sa akong asawa? Oh, so muna, no? Oh, sometimes kana kita magwalit nga natay bikil, mubabag na sa dihog. Wala kay madunggan. Oh, ako sa akong kabahin, siguro kay tungod sa years of experience sa pagwali, kanang dali ra gid kay nako makuha. Sometimes iplasa kong utok, sometimes ipasabot nako gawali ko din, gatuyok dito, no? Sa akong utok gatuyok-tuyok dito ang mga istorya. Oh. So inana na kong naandan bitaw mo nga nakapuno mo sa balang spirito, dayon takos mo pirmi, dali ra kayo ang dihog mamuhat sa inyong kinasuluran. Dali ra puno makasulti, di nang nga magkalisod. Oh, ako alang kabalo naman mo nga para tong ay foreigner, dili man gyud kay ko guidelines naman gyud nako na nga di gyud ko pwede nga mo tipas ko sa akong kuan kay ug ako alang gyud gusto gyud kong mag English speaking gyud. Pero gingan ako sa Elohim nga limit ra ka sa imong preaching, naarag ka sa Bisaya. Gusto kay kun ta magtunog Tagalog kay siyempre nasan bay pugko prisuhan mga sundalo. Pero wala gina aglis na lang imong gamit. Kay mo tuyo sa ka rule nga diyang gipahiluna sa kuang nga Bisaya ra gyud ka. So mo na una yung mga foreigner diri, uptake na mo. Ini si Brad Viva mo pwede na. Si Brad Dadot pwede na. Ay lang panaway sa mga grammar or sa mga siyempre katuon pagod ta. Kay ni Brad Kipa, trying hard. Okay gyapon. No problem ana. Kasabot man ng mga Amerikano nga nga mali kini mo English. Anyway, so kamo gi-prepare gid mo ana. Kaya ako para sa ko Bisaya naman kining ako mawali makuan Bisaya, no? Diha man gyud ko gi plaster sa Elohim. So mo ningon diha, see that you are worthy to carry the holy word, cleansing and forgiveness, meaning free from sin. Okay. Dayon ikatulo, let the anointing of the Elohim flow. Mo ni siya. Hinahanglan sa diha mag-deliver ta sa message, kuan gyud mo kanang sa kuan pa sensitive mo, no? Kay ang iyahang dihog basag di nga mo flow ba mo awas. Dali nga don't let your understanding work. Ayaw ipa-trabaho ang imuhang kaugalingong pagsabot. Kay dili gyud na siya bawal gyud na sa preaching. Di ba naging galing po ng Proverbs 3:5-6, trust in Elohim and do not lean on your own understanding. Ano man, kining atong own understanding sometimes nagwali ka ni magduka man gali ng led ka sa Ruach HaKodesh, how much more of dili ka led. Tuwa na matulog na, tuwa nagaduka na. O ba nagtulog ng laway. Sometimes bisag preaching sa balang spirit tungod kay dili gyud ka gusto maminaw kay kabalo ka nga makonvicted ka, i-ignore pud nimo. So mali po na sa mga hearers. Kamo mga naminaw sa pulong, kung na-convicted mo, ay mga mo sa Elohim. Ba Elohim igo gyud ka atong pulong ba? Di ba nagingon man siya diri nga kung maigo manggalita, ma-convicted ta, magpaubos mo kay ngano, naay healing ana. Naay pagbuka sa inyong mata ana, di ba maayong bitaw di sa pulong For their heart of these people has grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed. Lest they should see with their eyes and hear with their ears. Pasabot igsoon, sa wali day bisan pag-iunsan nimo pagpagahi imong kasing-kasing,
kung ang Ruach HaKodesh na or kung ang flow sa wali gikan gyud sa balang espiritu mukotaw gyud na nimo mupabukag gyud na sa imong mata o mupaabli gyud na sa imong idulungog unsa iyang tuyo aron makaanggo ka nga makapaubos ka no so mo ning nga lest they should understand with their heart sa to pa nakasabot ka so sa diyan nakasabot na ka kay bisan sa imong kagahin abdihan ka naa day next step nga imong himuon magpaubos na ka aron ayuhon ka sa Elohim gikan sa imong pagka-tig-a, gikan sa imuhang dili gusto mo sabot. No? Oh. So dako kayo nagkahimuan na ay uswag mahitabo sa imuhang kinabuhi. So mo ningon diri ha, importante gyud actually ako ug akong kanan sa dihang magwali na gid ko kanang dependent gyud kay ko sa Ruach HaKodesh. Gawas nga dependent ko sa Ruach HaKodesh, gastati gyud pug ko, no? So over the years na experience nako sa kasinatian sa pagtuon sa pulong, so ang ako na lang is ani man gani siya no, ang sistema inani ni siya. Sa diha nga founded na ka sa pulong, kabalo na ka sa tanang passage, kabalo na ka sa mga principles kanang basic foundation teaching. Sa diha magpagamit ka sa Ruach HaKodesh, iko na lang mura na lang nagpulit-puliton sa imong huna-huna, no? Dili na kayo nga maglisod pa kay kanang iko na lang ang Ruach HaKodesh magpahinumdom sa tanan imong gitun-an. O gani magkuan na siya, kanang pagwali manggod, kuan na siya kanang by topic ba? Kanang inani ni siya no? Notice ba ninyo katong di ba? For example, naamang gito si Efren, kabalo mo ni Efren, di ba? Di ba? Once upon a time nagwali man to siya din ha. Notice ninyo nga ang iyang topic, so ug mo ni ang bread, for example, ang bread niya love. Okay. So kani nga bread nga imuhang gidala, mura po nimong imong iapod-apod. Ayaw hawa diri sa imong topic nga mo ang love. So sometimes gikan sa love mo abot naman dito unya sa mga topic. Ha? Lain-lain na, mali na siya. Mao man gali kun nay kuan pud sa inyong elder dito, Eugene nga unsa man guni si Efren nga, Chamuwali nga. Mao ni ang topic kung daghan na gigisgutan. Dili na mao. So kung mao ni mong topic, diri nimo ni siya pa ug sa kuan pa diri nimo ni siya bungkagon. Unsaon ning pagbungkag ning love? Gamiton nimo ng 5 questions. What, when, where, how. Oh, for example, imong topic love. Unsa day ning love? So first question nimo gibungkag nimo is what is love, di ba? Or so ma-explain na din mo nga, ang love suffers long and is kind, love. Oh. So nakuha na nimo. So ikadiyo ano mong palapad, how to love or when to love, di ba? Oh. So kinalan og makadungog ngali mo og pulong sa Elohim nya kamoy gigamit nga magoli o preacher. Gamitan ninyo ning question nga pila gay na? 5 no? What? Oh. When? Dayon, where? Dayon, sa pagyat? Who? Oh. Dayon, how? So kana lang daan, apod-apod na nimo ning pulonga. Oh. So muna siya ang pag-deliver sa message. Kung kanila nga bread, o for example, kani nga bread ang akong giwali, o kani. So kanira akong ipakakani ana mo mura. Dili kay kani nga bread, magkuha na po kaglain nga bread, dili magkuha na po kaglain. So di ka masabtan. So kung kanira imong topic, bahalag gamay ra na siya, basta kay kumpat maura gini ipasulti sa imo ha, mura nimong ipadala. So nakuha ninyo. Oh. So for example, nagwali ka sa unbeliever, nakadungog ka og walihan gyud ni sila og kining pagkakawatan. Dito na kas pagkakawatan. Oh. Oh. Puro ra gyud topic sa kawatan ang imong i-discuss. Oh, for example, nasugod ko atong prisuhan sa sundalo. Nya kay kabalo man ko nga tuad daghang witchcraft. So una na kong gikuan heaven. O heaven man. So dito sa heaven, mo man to akong topic. What is heaven? How to go to heaven? So dito matingkang na dayon nga usa din yung pagsunod sa langit o kinahanglan na kay repentance. Unsa imong i-repent? Kani mga sala witchcraft. Dito ko concentrate sa witchcraft. Di nang hilom pagkauman nangatulog pero at least na convicted. So kay ngano man, ang tuyo sa imong preaching igsoon kinahanglan mo convict ka og sala. Muhatag kag righteousness. Mupaila kag pagkamatarong o mupaila ka og judgment. So muna na ha. So I hope nga makuha ninyo ni siya. Okay, number 4 nga guidelines is acknowledgement to Elohim first and last message. Meaning, aba Elohim, kani akong sugod. Unsa may katapusan? So first and last nga message nimo kinahanglan naagi kay pag-acknowledge siya ha. Bisan pag naanay gipahiyon na si mo nagkasing-kasing or naa na kay gihimo ang gabion nga teaching. Still mo acknowledge gyapon ka. Notice ba na ninyo? Naay gipahiyon na sa inyo pagkabuntag, lahi ipasulti sa Elohim. Kay nakadungog kag propesiya niya, gikonbik ka nga katong gipropesi, mo to ipalapad. Di ba? Paano ninyo makuha? So pwede po na siya. So ang purpose nimo na is to exalt Elohim. Mabayaw si Abba Elohim.
Okay, so naatay mga note diri. Okay? Note, Elohim is the source of power and message. Let anointing flow. So, ano niyang hinumduman ha? Oh, una day. Acknowledgement to Elohim first and last message, no? Okay, kinahanglan siya ang mabayaw. Then, one form of acknowledgement is through prayer. So, prayer. Oh, dako gid ni siya og kahimuan, especially as ministers ta. Ako, for example, magwali ko sa ako dili man gyud ko mag-prepare og gabi, no? Direct man gyud na kinahanglan na mangud ko nga mo man gyud gibata sa mo ni grandma nga maayo man nga malandong ta, pero pinakanindot gyud kana makadungog gyud ka, no? So gi-prepare nimo tanang imong kasing-kasing tanan, no? Gitandan na nimo. Pero pinaka-importante pag gyud ana kana yung acknowledgement nato sa Elohim. Mismo gali sa pag-minister nato. For example, ay igsuon or naay someone nga oppressed, depressed. Wala ka kablogon sa isulti aning pulunga o sa isulti niya. So ang pinaka-the best acknowledge gyud mo sa Elohim. Dahil tugtulan dayon mo pag abri ninyo sa Bible, murag mapunti lang inyong mata nga mao mo ginimbuot ipasabot sa Elohim o dito mo concentrate. Ang uban din siguro ang inyohang pamaagi aba Elohim, ha? Daga ikog pulong ug unsay akong abri sa Biblia unya mapunti lang akong mata mo na to. Pwede po ginana. No? Pero pinaka-the best, paminaw gid mo. Here. Diba? Here. Maminaw gid mo. Ha? Okay. So mo ni let the anointing flow. Okay, Elohim is the source of power and message. So, dito lang kita magsalig. Dayon ingon diha, formal prayers includes binding and loosing. Unsay ibot pasabutan ni? Sometimes naatay pagwali nga naay destructive spirit. Ako unta, mubayan ta ko, bayan ka sunta ko ning mga bata pero banggaman, mga silo ko ning mga ginikanan, kamo na lang mga ginikanan magbayan kas anang inyong espiritu sa inyong mga anak nga mag-distract sa mensahe. Di pa gitudloan naman mo. Karon Shabbat, gabi pa namugkos na mos demonyo anang nagsamok sa inyong anak sa may kasagaran mo distract sa mga bata. Discomfort, kaning tantrums, kaning self-centeredness, kaning idolatry sa mga bata, inyo na nang gibugkos gabi pa. Pag humanin yung bugkos, ipapahawa, dayon ilus. Saan ang lose? I-release ang good spirit. Sample lang, ikaw spirito sa tantrum, sa ngalan na siya, pahawa kaning bata, kumalagyo ka. So mo na binding. Dayon losing, ug sa ngalan ni Yeshua, akong gi-release ang spirito sa comfort. Spirito sa self-control. So anaon na i-exercise na ninyo. Kani ako mga sako pa to na, Uy, anak at tahilak es tanan, ini si PB, kami ni ka-subcentered, gamay pa. Yan lang i-record. Dili yung napakaulaw ko ni Ate Febs, ha. Kuhan na ka ng experience na mo ba nga, itudo ang biminigram niya, kasunod-sunod ba niya akong mga anak, napay akong saya yitawa. Nga, sige, panawag sa kuha. Gawali ko dito. Sige, pangaway, ito sa crib. Gamay pa. Hindi ba na may crib dito? Nagwali ko dito. Hindi ba dyan? Experience ko ning tanan, no? Gani, napato akong amatong forgiven ako. Wala kasi forgiven. Ang mga ilahang mga ate, nang si forgiven may pinasagdan. Kaya wala na daw na ako, ati man na. So, kamo na lang untay badlong. Kaya kaning mga bata, nataw may sa panahon ni grandma, grabe nila disiplina. Mga bata itong naglingkod yun. Kaya maglihok gali, ahuman sa service, dire. Pulo karad. Sugot mo, ibalik ka to. Ay, kasi ipristo ko ninyo, bantay bata na tani. Child abuse. Pero tanawa, unsay discipline, unsay resulta, unindot kayo. Kamo mga, wala nakaabot ni grandma, kamo nalay disiplina. No? Kamo nalay paningkamot, ng inyong anak will behave, naminaw, gihimo ninyo yung duty, hapon pa, gabi pa, kadlawon pa, nga nagbayan kas na mo sa mga spirit. Kaya actually, di ba, kamo, di siguro na inyo ma-feel. Ako, ma-feel na ako, nga sadyang magwali ko niya na distractive bitaw. Duha akong madunggan ang hila kung ano inting niya, ma-distract ko, ma-stop ko kay ang flow sa spirit, mabarahan ka kay na distraction. So, syempre kani mga bata man di pa ni kasabot, no? So kamo na lang gyud poy ka ng discipline sa inyohang kaugalingong pamilya. Karon di kay ka disiplina isa ka anak, duha ka anak, wati kung pito na ka anak. Nayahagaw na kayo. Anya kana ra batong center wan dion nya. Madaghan ning mga bata. Og magdungan ning ninyo ning mga litaw dalaga, perting daghan bata. Perting daghana ni ang mama ni papa o ang mga lulog-lula. Imbis maminaw tuwa na sige pikpik sa mga bata. Ay dili po tana. So ang discipline. So kamo na lang gid mismo, So kamo na lang mo disiplina sa inyong mga anak. Gamitin panalag sa pudograd. Ani bitong bata nga dili makatilaw og grad. Inyo hanggi kuan ug sa kuan pa
inyohang kamoy katukmod nga ma-distract siya. Okay, ang rod gamit man gina sa pulong pod. No, ingon mo po yung sa pulong nga bulali para makatilaw og pain. Okay, so muna no. So muna binding and loosing, then the travel of words from preacher and the bearers must be sealed. So ibut pasabutan ni inani ni siya. Kita pong magwawali kanang pagwali nimo kinahanglan ang pulong imong gisulti sealed na siya. Kanang masilyuhan ba siya sa dihog sa balang espiritu kay aron nga mo igok mo target gyud sa ears o sa ears man gyud na kay preaching man. Mo igok gyud mo og sa kuan pa na siya. Maka 3 points gyud kas dalunggan. Sa dula pa nag-basketball, no? Na-shoot gyud nimo. So inana po ng preaching. Nga kinahanglan, no? Ang imuhang pag-deliver sa message kanang silyado siya nga dili siya maagaw, dili siya ma-divert, kinang maigo gyud siya, maka-shoot gyud siya dito sa igdulungog. So mo na ingon diri, no? The travel of words from the preacher and the bearer must be sealed. It must be with inani po no, kinahanglan apoy gugma. So what you mean by love? Sometimes atong pagsabot sa love is kanang kita ra pirmi gibantayan, kita ra pirmi giigo, no? No? Kining love ang good. Sometimes ang love sakit, no? Kana diay review ko nimo sa kadaghanan. Gugma diay na. Di ba nag-ingon din si Pablo nga, katong nagpadayon sa pagpakasala, review ka siya sa kadaghanan arong maulawan siya. So mingon din ka, grabe nga badlong bay, wala man tuy gugma. Na resulta na lang ingon din ni Pablo nga, di ba? Hagali na sa kulong. 2 Timothy na, no? Katubitang badlongon ninyo. 1 Timothy ba na, no? Kaningon diri, na, 1 Timothy 5:20. Those who are sinning, rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. Palalimang ka na, kana bitang sige kag pakasala, gibadlong na ka, gikon, dili gyud kang patuo. Pwede kang rebuke kon sa kadaghanan, special mention imong ngalan. Pwede gyud na, So moingon dayon tungkol na, grabe si God, wala man gigugma. Ya, balik-balik na kang gitambaga. Dili gyud ka. Sometimes di ba, natay himuon para lang gyud nga di masilo ang igsoon, isang bingay na lang gyud nimo ana, para lang gyud ang takaygo siya. Pero ang hingtong dandi man gyud gusto magpaigo kay sige likay-likay. Na, kanira bang mga preacher, labi nag-lead ka sa Ruach HaKodesh, pwede ba gyud kang ingnon ka sa Ruach nga i-mention ra guni ang ngalan? Review para niya sa kadaghanan aron maulawan na siya, aron ang uban mahadlok pod. So dili tay tugugma. So dili tugugma, sumingon na yung grabe, gidiretso man ko sa pulpito, wala na lang yung gi-personal. Di ba sa panahon na gi-personal, gistoryahan, dili yung ka nominal. Nagpagahi yung ka, di special mention sa kadaghanan. Sumingon tag, dili tugugma. So, sayo, training himo ni Pablo nga, si Pablo, wag gid galakaw sa kalang, okay, dili ni gugma ning, badlongon nimo ang usas kadaghanan. So, muna igsuon. Sometimes, naiingna na. No? Rebuke with love, dayon, correcting faults, teaching the truth. So, mo ginitrabaho sa mga preacher. Kita po tanan ato ani One day unya. Dayon ingon diri pod, watch out your motives. So inani pod ni. So diha na po na daogon sa motives. For example, gibadlong gipakaulawan gid nimo tong igsuon na kay naa kay grudge. Dili po na mao, manubag po kana. For example, gibadlong nimo tong igsuon na tungod kay gilid ka sa spirit niya, wala gyud ka limpyo imong konsensya, imong tuyo lang is para lang gyud siya ma-correctionan. Kung nasuko tong igsuon na, accountable siya sa Elohim. Pero ikaw kay sakto man imong motive, free ka. Pero og nagwali ka nga out of motive, naa kay gustong pakaulawan siya, anything nga motive sa imong kasing-kasing na bakay grudges niya, manubag po ka. So mo na ingon diri, watch out your motives when you preach. Sometimes inani puno ak nadunggan, daghan kay magwali og kwarta. Panghatag mo. Unsa kay motive sa iyong heart? Is it greediness? Or kahakot? Or naay situation nga walang-wala gid siya niya. Papasaron siya sa iyong pinagis kaulad o niya. Gusto siya mo escape mo nang muwali niya siya. Mga igsuon ang inyong pastor, wala na gini malungag, panghatag mo bugas. So mali na po to. So kinahanglan imuhang atong motive ani nga imong motive magpagamit ra gyud ka sa Elohim. Wala kay any motives imuhang kasing-kasing. Okay, to unbelievers, yun padre, you can rebuke them through pen. Kanang gadlongon nimo sila nga masilot sila, okay ra na siya. Kaya nga naman, arong makaambong nga mali gyud sila. Pero sa mga believers, be careful that you don't offend them. So careful ka sa matag usa. Kaya nga naman, di ba, og naay little ones nga ikaw mahinungdan nga na-offend, kung mas maayo pa nimo nga magbutang ka og galingan sa mais. Galingan ba sa mais?
Kung itambog na sa dagat. Na. So bantayanan ni siya. Kung muna ko careful yung kay ko munang, for example, ay bugat-bugat na nga wali, o may nga na lang ko, may ison, ay lagi mo kasugo ha, kay gura lagi ko gisugo aning abaylihin nga musultian eh. So ayan na po mo kasilo. Kaya nga naman, kini man kung magwawali, kini matutudlo, galamit nung lagi na sa Elohim para paghinlo sa matag usa. Dili ayaw gyud isipan nga sila nangingo gyud ninyo, no. So one day niya, o kamo na po niya mahimong preacher diri. So lisod ra ba gyud? Ha? So mga antikag ako'y magwali di gyud ko mangingo. Ikaw na mo'y agalon si mo kagalingon, dili ka magpagamit sa imong master. So lisod po na, no? Okay, how to preach? So muna ni ha, ang saon nato pagwali. Out of love, with love, and not of another motive. So malagi na, no? Sa atong wali, bantayanan lang yun niya ang inyong motives. Okay, bisan galing sa pagpangayo, di ba? Nagingad sa James 4:3, you ask amiss, because ang imong pagpangayo, gusto nimo nga i-spend nimo sa imong kagalingong pleasures. Bawal po to, di po katagaan. So mo po ni, no? Avoid compromise. Saan na avoid compromise? Mali ang ilang gihimo. Kabalo ka nga, gisuko ka sa Elohim nga ipa-review to, pero nasa mo una nga, di lang ginako ni review kay mag-disobey lang gyud ko nimo Elohim kay masuko mahadlok ko masilot pag igsuuna, ni compromise na ka. So kaning avoid compromise, ayaw gyud kawala sa giya sa Ruach HaKodes. So kung pasultihon ka, ipabadlong to siya, prepare po ka. Kay katong nabadlong, ug naa siya binjan sing kasing-kasing bantayan mo bukato niya. Ha? Ikaw na po ihang bantayan. So anyway, ihanap po itong judgment. Okay. Dayon, stress on important or significant message. Meaning, o kung say ipasulti sa ilim sa imo ha, sometimes atong ipalapad, di ba? Pero ayaw yung kagawa sa mensahe. No diversion. Sometimes, for example, nag-preach mo og salvation lagid mo. So salvation to repentance. So diha na mo. I-express gid niyo unsa gyoy unod sa mensahe. Okay. So muna no? Remember, we are Yeshua's representative. So dili ikaw may nagtindog dinha. Representative ra kang rabo ni Yeshua, messenger ta, servants ta ni Yeshua, ambassador ta ni Yeshua. So never subject the master to embarrassment. So mao po ni siya kuyaw, ha? Ayaw ipakaulawi or i-embarrass si rabo ni Yeshua ingon nga ikaw representative niya. Nakana bitang, for example, ako nahitabo man atong una sa mga dinhi nga magbinirahay ang mga magwawali. Itindog ang magwali, naa siya gipunto dito. Yung isa po magwali, itindog po og nagtinirahay na sila. Mali gyapon na. No? Ngayon atong una gubat-gubat lang sa wali, ay makigubat gyud ko wali. Binirahay gyud. Pero nakaanggap ko mali gyud dito, no? Unsa may resulta sa adto wala. Ikaw dili ka ganansiyado, ang imong giwan di ko ganansiyado. Wala gyud ganansya. So gipa-experience ko sa ilim at mga puntuhan nga dili gina maayo. Ana bitong naigo ta dahil mutindog po ka dahil muribinta po kag balik dili gina maayo. Kundi manubag gyapon ka na. So bantayan na. So embarrassment na ingon nga ikaw nagasahan ka sa pagkamagwali. Embarrassment na sa atong agalon. Okay, checklist, no? So sa atong pagwali kinahanglan ay lang po pagwali nga buslot imuhang diri sa nina. Dress decently. Ha? Kaning magwali ta babaeng malalaki. Kung appointed ta pagka magwali ka nang presentable po ang atong sanina ba? Bantayan po nimong wala bay pahak dire kay bako magwali-wali ka niya. Disik day dire. Yo, wala po ta. Ha? Or dili po bulingot imong sanina. Wala po ubang magwali. Siksik ista na makita ng puti kayong legs. Bawal po na. Ha? Kita tong ito dito sa daghan po na nga praise and worship leader. Ha? Babae. Gawali halos gamay kay saya diri. Tungo sige na tagtanaw di siyang lubot. Dili bawal po to. Ha? So sa pagwali o sa pagmensahe, that dress decently. Colossians 4:5 sa na. Let your speech be seasoned with salt. So kani sa pagpanangit ni sa atong pagpanulti, seasoned with salt. Dayon proper conduct attitude. So sa ato pong pagwali hinumduman nato nga naagyoy naglantaw nato. Hebrews 12:1, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. So, proper po ang atong attitude. Dili ta ingon nga basta-basta masuko or kanang patuyang lang, bawal po na siya. So, daghan nino. Dayon, Elohim is working with us. So, ihinumduman nimo nga
sa dihang nagwali ka, naay gipamuhat ang Elohim sa mga kaigsuonan. Ikaw po mismo, gipamuhatan po ka. Pamita, notice ninyo nga, human mo gwali, ug naamoy nasipyat sa wali, di ba, naay conviction sa inyo, ha? Magayong ka, hala, kato akong wali ba kay, nadungagan lagi na ako to ba? Hala, kato akong wali ba kay murag nasumpayan man ako to gamayng baka? Oh. So, inana na, ha? Oh, hala, katong ako yung giwali kay, nagsubra raman tos kamatuuran, dili man tubig ka, ayun, natakapinan ako. Oh, bawal po na siya. Oh, hinungduman ninyo nga, Elohim namuhat. Okay. Next is project the Lord or the Adon Yeshua. Be sure you are not sin. So sa to pa sa atong wali, kinahanglan dili ikaw pirmi mo ay plastada. Introduce gid mo si Yeshua, ang pulong si Yeshua ana. No? Kung organing mo share man ka sa imong kaugalingon kay siyempre kani man kung pulong, dili man gud nimo ma-share nga kanang pure gyud kung wala bitay ka ng example lang imong experience ba. So, the best gud nga ma-explain mo ang pulong is truth sa pamuhat sa Elohim, diha si moha nga pinaagi aning pulonga. Oh, for example, forsaking. Oh, so, ma-share din mo ako, siyempre, kung ikag, di ba, Luke 14:33, forsake all. So, dili mo na ma-share nga kanang mamumudulot sa uban, ubing nga lakad, igsoon, kanang mga lagad sa Elohim, bihaan na to ang tanan. Period. So, kinalan imuhag yun na siyang ipalapad, truth sa imuhang kasinatian. O, for example, ako igsoon, ako yun siyang kasinati. Pwede na siya nga, imuhang ma-example ikaw. Kaya ikaw may direct nga gipamuhatan. Huy nga gayon ka nga, ako bitaw, kanang pagbiya sa tanan. Kintahon mo, nibiya ko sa akong mama, sa akong igsong babae, igsong lalaki, gibiya na ako akong eskwela, gibiya na ako akong tanan. So, pwede na nimo ma-example. No? So, mga the best man kung mga example nimo, ikaw. Pero, dili na mo imong ipalapad nga, ikaw gipirmi makita, idolatry na siya. So, bawal po na siya. Okay. So, check mannerism. Ang sama ng check mannerism. Ano itong magwalita, dili kasi pangalot. Ha? Oh, sige pangalot nga nagwali si kalot sa lubot. Si kalot sa likod. Ha? Wala. Sige pagpanikma. Pagpatik ka na tanaw. Or nagwali ka sige kag kulitok sa imong ilong. Sige pangalot sa imong dalunggan. Ha? Oh, gwali si kalot sa ulo. Bawal ko na. Ha? Okay ra nang magwali ka dito sige pangalot og gipaak kag lamigas. Ha? Oh. So dili gid na siya, bawal lang ang mannerism. Kaya isa po na, no? Kung magwali ta, magbasa mo sa pulong, ayaw mo signa nga. Ikaw tata, magtuon ka, di ka magna. Maning kamot yun mo, kay pulong ba yung inyong gibasa? Ha? O naagtay pa mong tatay imok, ignon mo, unsa na imong Biblia, nga. So muna, no? Ako ginig-encourage nga, kinsa may, kung naapa mo time, gining mga maayo mo pronounce English, volunteer mo nga, matinudloan yung atong mga magwawali. Ni si Ate Grace, gahit gini siya og tunada. Angay po di siyang koreksyonan. Okay lang di siyang basag English. Mubasa man gyud siyang English. Ay ako sabi ko manggali ko ana. Ingnon mo siya. Padili lagi na excellent pa. Excellent. Ay andan di ko koreksyon ana. Padili lagi na perfect. Ako gabantayan ko sa kung mga anak na pagka ay salamat i-koreksyonan ko. Ha? Ano man? Una-una dili bigit abi ninyo, yun sa mini grandma ani pag-train. Gipabasa gid mi English, then gi-record mi, gi-record. Ingnon dayon to sa tong si Kuya Bing man to puno, maay kay to sa English. Tanawa, di ba? Mali imuhang ko ano. Mali. Pero nang stiff neck. Nya ako babasa na stiff necked. Mali na stiff neck. So daghang kay koreksyonanan ha. Mo nang bisan sa atong speech, kinahanglan mahimaya si Elohim. Kay si Rabon Yeshua baya, ha? Perfect kayo ang iyang pagpagawas sa mga pulong. So, naatay session ani. So, kung conscious manggali mo, mastiran ninyong Bisaya. Ako manggali, gimaster ko yun ng Bisaya. Muna akong wali, Bisaya yun. Pila ka, during sa akong pagka-minister, no? As teacher or preacher, pila ka Bible sa Bisaya ang ako yung paspasan yun tuon. Yan tuon yun nga sakto yun pagbasa. Karon ayhan naman ako ni-apply ani English. Mo nang sako dili gyud kay ko in favor nga magwali kog English kay unang-una nanakoy kuan nanakoy restriction. Sa ruwa ka kudis nga pwede ko mogamit og English ani pero dili gyud ko ingon nga kanang mo English gyud. So mo nang mo punay akong restriction. Pero Bisaya wala gyud ko restriction. Mo nang ako kapag nang i-improve ang atong mother tongue nga Bisaya. Atong think Tagalog ba gyud ko. Gusto gyud ko magtinagalog pero bisag Tagalog wala na ginahinay na gyud na og puo ni Abay Elohim. Lami bangin ta kay magwalig Tagalog. Na kay dili man naang magapok yung restriction ana. So purely Bisaya ra gyud ako.
So kamo pod, no? Oh, paningkamot mo nga og ang gipahilo na sa inyo ha English, tarungan na po ninyo pronounce. Tarungan ninyo basa, nga dili mo magnganga. Oh. Or kung Bisaya ang gali, tarungan po basa ang Bisaya. So kung Tagalog, tarungan po basa. Oh, so mo na yung mga checklist ha. So unsa pa man ninyo ikadugang. So pa yung ikadugang mahitungod aning mga guidelines how to preach. So pwede po na no nako man kita natong open forum or comments nga aron ma-improve ang usa ka alagad. Ako mapa-subject mo. Kami ato na subject man ni. O gipatindog mi diri sa wali. Dayon naay mag-judge diha. Inagay, Brad, ang imong wali Brad taas ra kaayo walay unod. Oh. Dayon na po ka, oy, Brad, ang imong kuan bitaw pronounce adtong kahadlok ba kanang fear dito, fair. Oh. So dawat ang itang mo dawat. So, any questions? So, napay mga question?